Father Ron. Mga kapatid kumpare, narito para makisa sa ating pasasalamat sa Diyos sa 68th Parish Fiesta. Dito po ang ating kaibigan, matagal na rin tumutulong dito, si Father Guido. Then Father Marvin, who read the Gospel, Father Jepoy, and Father Ray. Pero hindi lamang po ay narito nakikisa, marami rin nakikisa sa atin. So mahal kong bayan ng Diyos. Unang-una po, binabati natin ang ating mga kapanalig, mga nakikisa sa ating misa through live streaming. So sa inyong lahat, Happy Fiesta! Palakpakan natin ang Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph. Lagi po akong excited whenever I'm invited to come to this parish. Alam niyo naman po, special ang parish na ito. You know, ibang kapatid kumpare, maybe hindi niya alam bakit special, as it were. Ako po ay seminarista. I was a chaplain of the CFM unit dito way back in 1970. Wow! 41 years ago. So I have beautiful memories. Yung mga nakasama ko po noon, of course, mas matanda sa akin, though I was still a young seminarian. I was ordained 24. Pero iba pong in-accompany ko, ginaid ko, nag-celebrate na sila ng 25th anniversary. So I'm sure a lot of them have been called by the Lord. But I have beautiful memories in this place, and up to now, alam ko, this is a special place. In a sense, halimbawa po, kung mayroong bagyo at yung mga ating mga kapatid nasa tabi ng ilog, where do they find a place that they can be at home? Dito. So thank you po. Thank you, Father Ron. Thank you to the parishioners of Holy Family dito po. Giving a home. That's what the Holy Family teaches us. Di lang pinapakita kung ano ang pamamahay, ngunit kung paano tayo makakapagbigay ng tahanan sa mga tao, lalong-lalo sa mga hirap na hirap sa buhay, lalo na itong panahon ng pandemya. Napakaganda po ng salitang tahanan. Kapag gulong-gulo ang isang bata, hindi mapakali. Anong sabi ng tatay o nanay? Tahan ka na, anak. Tahan ka na. Why? Because we are assured of God's love. We are assured that God is with us. Hindi tayo iiwanan. Sa Diyos, walang ghosting. Ano? Sa Diyos, sasabihin ng Bishop, anong ghosting? Tanungin niyo yung kabataan, ano? Ibig sabihin yun, you have a beautiful relationship, suddenly, ilalaglag ka, walang reason, maiwan ka sa ere. And God does not do that. When He loves us, He fills us with His love. So kung minsan marinig natin sa ibang tao, wala nang nagmamahal sa akin. Huwag mong kalimutan, may nagmamahal sa iyo, ang Diyos, noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. At ibang-iba ang pagmamahal ng Diyos. Kapag ikaw ay binuhusan ng pagmamahal ng Diyos, ito ay aapaw. Ito ay lalabas. Parang ibahagi sa iyong kapwa sa mga nangangailangan. So, napakaganda po yung mga pagbasa. The first reading focuses on love and respect in the family kay Propeta Sirach. Ito po ay kasama sa wisdom books. Ano ibig sabihin yun? Subok na subok ito. Ito mga prinsipyong binibigay sa atin ni Propeta Sirach. At nagbubunga ng kabanalan, galak, tuwa, kapayapaan, pagpapala. Yung magandang pakikipag-ugnayan sa pamilya. Kaya anong sagot natin kanina? Blessed are those who fear the Lord and walk in His ways.
Kapag sinabi natin, those who fear, normally naisip natin, takot. Pero sa harap ng Diyos na nagmamahal sa atin, hindi dapat takot ang mag-umiral, maghari sa ating puso. And so better translation will be, blessed are those who respect the Lord. Mapalad yung mga taong ginagalang ang Panginoon at tumatahak sa kanyang mga landas. Napakaganda po. Yung pangalawang pagbasa, we are reminded na tayo po ay dapat magbihis ng yung magara. Magbihis sa ating kalooban ng kababaan loob, pagmamalasakit, pagpapatawad, magandang pakikipag-ugnayan. So napakagandang paalala po itong ating pagpipista, lalong-lala itong Wednesday, sisimulan natin yung Ash Wednesday, the season of Lent. Ano ginagawa natin? Meron tayong physical distancing. Bakit? For our safety and for health reasons. Tumbasan natin yan sa spiritual life. Physical distancing. Let us distance ourselves from sin. What is immoral and what corrupts our soul. Physical distancing. Distance yourselves from sin and what is ungodly and what is unchristian. Hindi ka makakapasok dito kung wala kang face mask. Obligatory, di ba, Father Ron? Yeah, but we come here not just with face mask, but faith in our hearts. Faith masks. We want to experience once again the deep and reaching love of God that can transform our lives. Ano pa po yung tatlong sa protocol? Washing of hands. Wag lang sa kamay. Let us wash our lives from sin. Be sorry. Be converted. Go to confession. Huwag nating kalimutan para maging mabunga ang ating hindi lamang pagpipista ngayon, pati na po yung ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Introduction pa lang po yun, okay? Ang binigay kasi sa akin na topic ni Father Ron ay galing po sa Maurice Laetitia, The Joy of Love, which was the fruit of two synods, family and marriage. It was published in 2016. He took an excerpt from number 47. Ano po yun? Family, welcoming and caring the mystery of the frailty of human life. Ang buhay ng tao, misteryoso. Masaya tayo kung maganda ang takbo ng buhay natin. Narinig po natin, frailty, kahinaan of human life. Ano po yun? Dalawang bagay ang mini-mention po sa number 47. It's about migrants. Mga taong marahil napadpad o because of circumstances napilitan silang pumunta sa ibang lugar. At kumisan marahil nakakarating sa atin. What is our reaction? Paano natin tinatanggap? Dahil bawat tao, merong siyang dignity as a child of God. Dapat igalang, dapat tulungan, dapat bigyan ng pansin. And another human frailty is yung mga children with needs, mga bata na may special pangangailangan. Marami po kong karanasan because I've been a priest this year 49 years. Matanda na, no? Marami na po kong karanasan. So, yung isa, I remember sa isang family,
meron silang anak na special child. Medyo hindi mapakali. Anong ginagawa? Kinukulong. Kaya halos kumisa nagiging wild yung bata. Kinukulong. Pero mayroon naman akong nakausap na family, nagkaroon sila ng special child. At anong ginawa? Nag-aral po sila how they can handle the situation. Kaya parang kasi kumisan kulang tayo sa kaalaman. Like, poor people with less education, they do not know how to handle the case. Pero ang ganda po, dahil nag-aral itong magulang at they are professionals, pinag-aralan how they can handle the kid, their child. Lumaki at natuklasan yung kanyang kakayahan kahit na autistic. At nakapagtrabaho pa yung bata. I met another case. Maganda yung ina, pogi yung tatay, first child. They were expecting, of course, a lovely child. Starting day one, pagsilang para may camera na, kinukuha siya ng company for baby powder o ano. Anong nangyari? During the process of childbirth, naipit yung bata. Kaya yung doktor napilitan i-forcep. Kasi hindi na po pwedeng biyakin, hindi na pwedeng cesarean. Almost halfway na. Ginagawa po yun, forcep. Nagkatsyempo, hindi na maganda ang pagka-forcep na apekto yung kanyang brain. At hanggang ngayon buhay pa yung bata. 28 years, halos hindi makakapagsalita. Di makakalakad, binabantayan. But there was transformation in the family. The mother became more concerned with what is beautiful, not outside, but beauty in the heart, beauty in the person. And you could see that when she would embrace her child for all these years, how she would always love to serve her child. How do we handle difficult situations when we speak of children with needs? Umaasa po sa atin yung mga bata. At nalungkot ako nung nabasa ko, I think kanina o yesterday, sa survey, yung pagpapahalaga sa mga matatanda ng mga anak nila, ng matatanda, nababawasan. Dahil people have become materialistic, kumisan kapag wala ng silbi, ang mga magulang halos nabibigatan sila. Wala na yung dating mainit na pagmamahal, unti-unti nawawala. Pero kung tayo ay nakakatanaw ng malayo, ito'y dahil nakatungtong tayo sa balikat ng mga nauna sa atin. If you are able to see far, it's because we stand on the shoulders of those who are ahead of us, yung ating mga ninuno. Kaya napakagandang paalala ng Book of Sirach. Kahit na ulyanin na, paulit-ulit ang sinasabi ng tatay mo, arugain mo siya, ingatan mo siya, pagsilbihan mo siya. Dahil ang gagawin mo ay napakaganda, magsisilbi ring kabayaran sa iyong mga kasalanan. So my dear friends, hindi po biro ngayon yung mga challenges sa pamilya, sa ating society. Pero alam natin, hindi tayo nag-isa. Kasama natin ang Diyos. Binibigyan tayo ng inspirasyon. Yung banal na pamilya ni Jesus, Maria at Jose. At nais ng Diyos, bawat pamilya ay maging banal. Tumutupad, dumatahak sa kanyang landas, parang punong-puno ng kabanalan. So sana po ang ating pag-iisip
kabanalan. Naku, para sa mga pari, madre lang yan. Hindi po. Lahat tayo tinatawag ng Diyos maging banal. Hari nawa itong ating pagpaparangal sa banal na mag-anak ni Jesus Maria at Jose. Pasasalamat, paghingi ng tulong ay mauwi sa pakikitulad sa kanilang kababaang loob, pakikisa sa kalooban ng Diyos. Narinig natin sa Ebanghelyo kung paano sila naging masunurin. Si Maria at Jose nung ialay si Jesus present sa temple. Di sinabi ni Mary, ako ay ina ng Diyos, ang anak ko ay special yan. No. They were obedient. At hindi sila masyadong may kaya sa buhay. Kung may kaya sila sa buhay, yung alay po nila might be isang tupa. You know, that was the offering of those who had more in life. Pero they offered turtle doves. Dahil pangkaraniwang karpintero si San Jose. And yet, what they brought to the temple, what they offered to God, is the best offering. Bakit? There was Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. The Lamb of God who will carry us on His shoulder when we are lost once He finds us. Mga kapatid, nagbibisita tayo sa ating mga kamag-anak kahit na panahon ng pandemya kumisan, lalo na nung walang pandemya. What do we bring with us? Ano ang dala natin? Kadalasan, minsan prutas o pagkain. That's beautiful, that's good. Thoughtfulness, generosity. But it will be better if you also bring Jesus with you. Then things will change when you bring Jesus with you wherever you go. Kaya ito po ang hamon ng ating pagpipiesta. To remind us to imitate the Holy Family, to imitate Mary, to bring Jesus wherever we go, so that the dream of God to have one big family will be fulfilled through you, through me, through us, who become channels of God's love, God's graces and blessing. I hope and pray that you will, through the intercession of Jesus, Mary, and Joseph, the Holy Family, you will always be protected from sickness, and you will always enjoy the peace of God that comes from people who respect, who fear the Lord, and walk in His ways. Amen. Sama Pisaya,